Inabutan na ng gutom ang mga residenteng binaha sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa 49 na barangay sa lungsod, 5 lang ang hindi binaha. Live mula sa Tuguegarao City, nasa frontline ng balitang iyan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Julius, hanggang sa ngayon, marami pa ring barangay dito sa Tuguegarao City ang lubog pa nga rin sa baha. Medyo mabagal pero kahit papaano humuhupa na yung tubig gaya dito sa barangay Centro 10. Mula yan sa lampas tao o mahigit 10 talampakang taas ng baha kahapon. Sa kabila nito, marami pa ring residente ang piniling hindi lumikas. Unti-unti nang bumababa ang baha sa barangay Anufanan E sa Tuguegarao City sa Cagayan. May ilang lumulusong, habang ang iba gumamit ng pinagdikit-dikit na galon ng tubig para maging bangka. Sa barangay Centro 10, mas malalim pa ang tubig. Kahit bumaba na ang baha, bubong pa lang din ang kita sa mga bahay at tindahan sa lugar. Inabot sa markang yon yung tubig dito sa barangay Anufanan East. Ang sinasabi ng mga otoridad, hinaabot daw madalas ng hanggang 1 linggo bago humupa yung tubig dito dahil isa ito sa mga lugar na pinakamatagal bumaba ang baha. Sir, kumusta kayo, Sir? Nay? Kumusta, Nay? Kumusta kayo? Di ba kayo ma-evacuate, Nay? Ang ilang residente hindi lumikas, nangangambang mauubos ng supply ng pagkain nang balikan sila ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang LGU. Kahit kunting pagkain lang, sir. Saka tubig, sir. Kung ako lang po kasi dapat kapag ganito na, dapat may relief good na eh. Kaysa naman mamaya wala ng tubig, may relief good na. Ayon sa lokal na pamahalaan, makakatanggap naman lahat ng ayuda. Inuuna lang nila ang mga residenteng nasa evacuation center. How can we reach them? May tubig pa. That's first. Number 2, we assume na hindi kayo umalis kasi prepared kayo. And we know na may pagkain kayo. 44 na barangay ang binaha sa Tuguegarao, 5 lang ang hindi. Pero sa mahigit 5,000 pamilyang nakaranas ng baha, higit 1,000 lamang ang lumikas. Tumindi ang baha dahil sa pag-apo ng Cagayan River. Dito kasi ang bagsak ng tubig mula sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino o kung magpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Sabi pa ng Tuguegarao LGU. Isa sa dahilan kung bakit kami paulit-ulit na nagpapagod dahil sa mga flood control na palpak. Sa kabila niyan, 0 casualty ang Cagayan, pati na ang Isabela. Dumipensa naman si Isabela Governor Rodito Albano sa mga bumabatikos dahil nasa Germany siya nang tumama ang superbagyong Uwan. Kung akala nila naglalyamerda ako dito sa Germany ito yung pinakamalaking agri-trade fair ng buong mundo. Na lahat ng bansa nandito nagdadala ng kanilang mga equipment at saka technology para sa agriculture. Julius, mabalik dito sa barangay Centro 10 sa Tuguegarao City. Talagang hirap sa sitwasyon pa yung kondisyon dito dahil talagang itong inilalakaran ko medyo malapit pa ito sa bungad pero abot na, lampas na ng tuhod hanggang binti. Much more doon sa pinakadulo na hanggang dibdib pa rin yung taas ng tubig. Kaya naman itong barangay Centro 10 talagang halos parang ghost town na siya dahil wala na munang mga residente na nakatira o nag-i-stay pa dito sa lugar hanggat hindi pa humuhupa itong baha. Posible daw abutin nga ng 1 linggo itong tubig kung sakasakaling hindi na uulan dito sa Cagayan, maging sa mga kalapit na probinsya. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.